Hindi ka nagkakamali at tamang iyong nabasa na nabisita ko na lahat ng probinsya sa Pilipinas. Tara, samahan niyo ako balikan ang kwento kung paano ito nagsimula, pati na rin ang mga life lessons na natutunan natin along the way. Una-una ay pasalamatan muna natin ang tropa natin na si David Gonzales sa pagpayag niyang gamitin sa paggamit ng mga pictures na nakatag sa atin sa Facebook. Meron din siyang travel channel. Lalagyan natin sa description yung channel niya. Check nyo na lang sa may baba. Kaya tara, samahan nyo ako sa pagbabalik tanaw sa aking journey ng Project 82. Nagsimula ito noong 2015 na committed na tayo mag-travel talaga. Hindi pa natin alam ang Project 82 noon. Tapos dati, Project 81 pa siya. Tapos hindi din pala ako mahilig bumiyahe before 2015. Taong bahay lang talaga. Naiisip ko na mas masarap lang talaga sa bahay dahil nakakapagod lang talaga bumiyahe. Kain tulog lang, sapat na sa akin noon. Ang pinakaunang biyahe ko noon na nag-decide na ako maging biyahero ay ang Ilocos region. At ang binisita namin noon ay Ilocos Norte at Ilocos Sur. Etong mga panahon na to, nag-decide na din ako na magiging biyahero ako. Kaya after ng biyahe namin ng Ilocos, nasundan na ito ng mga biyahe sa Visayas, sa Mindanao, at sa kung saan-saan na sikat na probinsya dito sa may Pilipinas. Sobrang nag-enjoy ako at parang droga talaga ang dahatingan nitong pagbiyahe sa akin. Yung tipong naghahanap ka lagi ng mga pupuntahan. Nakakati yung mga paa mo. So yung mga biyahe ko kasi noong 2015, usually mga 4 to 5 days yan. So mahaba yung biyahe. Tapos kailangan mo mag-leave. At syempre, medyo madami-daming plano. Dahil pag mabiyahe tayo, madami din tayo makakasama. Pagpasok ng 2016, eto na. At nahayaya na tayong umakyat ng bundok. At dahil syempre gusto natin ng adventure, pumayag tayo. Tapos ang unang inakyat namin ay ang Mount Daraitan dito sa May Rizal. So sa mga umaakyat dyan, ang unang bundok na inakyat, ang tawag ay Mother Mountain. So Mount Daraitan sa atin yun. Pagkatapos ng akyat namin nun, nag-decide na ako na itutuloy-tuloy ko na din ang pag-akyat ng bundok. Para kahit every weekend, meron tayong bagong adventure at experience na ating magagawa. So after nun, sumasali na tayo ng mga joiner hikes. Mga minor hikes lang naman. Meron mga overnight din. Kaya noong 2016, nakadami-daming probinsya din tayo na nabisita dahil sa pag-akyat ng bundok. Pero hindi pa natin alam ang Project 82 nun. Talagang gusto lang natin mag-adventure. Tinasabihan na nga ako ng mga tropa ko na ang hirap ko daw yayain dahil every weekend may alis daw ako at nag-a-adventure kung saan-saan. Kaya 2016 onwards, akyat bundok at pagpunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang pinagkakaabalahan natin. Hanggang saan napalitaan ko ang Project 81. Hindi ko nga alam kung saan ko napulot tong Project 81 nun. Baka masyado lang matunog sa mga malilikot ang paa. Sa loob ng 2 taon na biyahe, 2015 at 2016, binilang ko kung ilang probinsya na ang aking nabibisita sa Pilipinas. At nagulat ako na naka 39 over 81 provinces na tayo nun. Sa loob ng 2 taon, para sa akin, malaking achievement na yun. Tapos hindi ko naman talaga siya binibilang noon. Pero nung nakita ko na medyo nakadami na ako, nag-decide na ako noong 2016 na bibisitahin ko ang lahat ng probinsya sa Pilipinas. So etong 2016 din, na-introduce sa atin ang backpacking. Kung ang typical na travel namin noon ay medyo matagal at komportable na nagsistay lang sa isang lugar, medyo kakaiba tong backpacking at talagang moving ang ginagawa ng trip na to. So ang unang backpacking ko dito sa may Visayas. So ang ginawa namin, galing Tacloban, binaybay namin yan paakyat ng Albay. 8 days yun at sobrang nag-enjoy ako sa ginawa namin yun. Ang sarap balikan pagka inaalala mo yung mga memories. Syempre, may takot din dahil first time mo mag-backpacking Hindi mo naman alam kung ano ang mga mangyayari o mga pwedeng mangyari. Ngayon, na binabalikan ko yung mga memories na nagawa ko, masasabi kong buri na lang at umuo ako sa lahat ng yaya. Dahil kung hindi, syempre hindi natin nagawa yan. So pagdating ng 2017, lahat na ng adventure, sinusubukan ko na. Kahit anong yaya pa yan, umuo lang tayo.
Basta outdoors at adventure. Paakyat ng bundok, biyahe sa iba't ibang lugar, scuba diving, surfing, backpacking, at kung ano-ano pa. Dahil di nga tayo matigil sa isang lugar. Sobrang sarap talaga mag-adventure. Kahit yung ibang memory na nakalimutan mo na, alam mo sa sarili mo na nagawa mo yun. At napakasarap sa feeling talaga. Lalo na pag nagbabalik tanaw ka ng mga memories at experience ng mga iyong ginawa. Habang lumilipas ang panahon, tumatanda din tayo at nag-iiba yung priorities natin sa buhay. Pero iba tayo, tuloy-tuloy pa din ang biyahe at gigil pa din tayo. Napansin natin minsan na yung mga dating nahihiyaya natin, hindi na natin sila mayaya. Dahil syempre, nag-iiba na ang priorities at may mga iba ng plano. Kaya dito, noong 2017, naisipan ko na mag-solo travel. Dahil nga kating-kating na nga at hindi talaga mapigilan, pumasok sa isip natin ng solo travel talaga. Ito na ang solusyon. Ang issue sa solo travel, medyo kailangan ng mas malaking budget. At saka dami ng lakas ng loob. Dahil kung dati, grupo kayo, ngayon, lahat ng desisyon ay sa'yo na. Pero yun, ang isa sa masaya sa pag-solo travel ay ang pagiging spontaneous. Lahat pwede mo magawa at pwede ka mag-decide agad nang hindi nakadepende sa ibang tao. Tuloy-tuloy na yun, 2017 hanggang 2020. So, noong 2020, alam naman natin, pumasok yung pandemya, mahirap para sa atin na mag-throttle down. From every weekend, umaalis ka, tapos biglang parang nakakulong ka na lang sa bahay. Kaya dito ko na naisipan na mag-bike para may exercise na din. At syempre, makapunta sa iba't ibang lugar. Yun naman talaga yung plano natin. Makapunta sa iba't ibang lugar. Secondary lang yung exercise. Kaya noong 2021, eto na. Nag-decide na ako na bumili ng mountain bike. Basta talaga adventure, di ka na ayawan yan eh. Tapos 2022, bumili na tayo ng gravel bike natin. At nagsimula na din tayo sa ating YouTube channel. At ngayon patapos na ang 2023, natapos na nga natin ang Project 82. Kaya nga tayo may video nito eh. At ang huling probinsya na nabisita ko ay ang Davao Occidental. So may video tayo niyan, lalagyan natin sa description yan. Sobrang ganda dun. Ngayon natapos ko na ang Project 82, masarap din sa feeling. Kakaibang journey ang ating ginawa. At sa pagtatapos at pag-achieve natin ng goal na to, magsiset ulit tayo ng bagong goal para naman lagi pa din tayong gigil. At syempre, para looking forward tayo lagi na may gagawin tayo at may inaabot tayong goal. Para madami tayong kwento at masasayang alaalang naipon sa aking pagtanda. So ano nga pang napala ako sa paggawa nitong goal na to o yung mga life lessons na napulot ko? Wala naman ako nakuha sa dulo nung matapos ko ang Project 82. Wala din namang award o cash prize pagdating ko sa dulo. Sa dinami-dami ng nagastos na pera, kulang sa tulog, sakit sa katawan, hindi komportableng pagbiyahe at talagang nagkasakit ako, ang napala ko ay 9 na taon na pag-adventure at na-build ko ang aking personal character. Noong una, syempre mahirap dahil hindi naman tayo sanay. At kine-question ko ang sarili ko kung bakit nga ba natin ginagawa to at pinapahirapan ko ang sarili ko. Pero habang tuloy-tuloy ako sa aking pag-adventure, eventually, na-enjoy ko na at ang dami kong napupulot na life lessons sa aking mga lakad, pati na din sa mga kwento ng mga nakakasama natin. Madami kang magiging realizations habang ikaw ay bumabiyahe. At mas madami kang magiging realizations pag nagkakwentuhan kayo ng mga nakakasama mo sa biyahe. Kapag kinompile mo ang mga experiences mo, life lessons na napulot mo, at life lessons na nakuha mo sa ibang tao, mabibuild ang iyong unique personality at character at better person ka kesa sa iyong kahapon. Sobrang cliche na ng mga katagang pera lang yan at kikitain din yan. Sa pagbiyahe ito hindi sa mga material na bagay. Pero kayo, bahala na kayo kung saan nyo gagastusin yung pera nyo. Malaki na kayo eh. May tama at mali doon sa statement na yon. Tama dahil yung pera mo kino-convert mo to experience at mafe-feel mong nabubuhay ka sa kasalukuyan. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo at pwedeng yung iniipon natin hindi naman talaga natin magastos at tinitipid natin ng ating mga sarili. Kailangan din natin isipin ang ating future. Dahil syempre, yung mga pangarap o yung goals na gusto natin ma-achieve, sigurado may kaakibat na pera yan. Kaya isa sa mga natutunan ko ay moderation lang sa pag-adventure. Gumastos lang saktuhan para sa iyong present at mag-ipon ka din para sa iyong magiging future.
Isa sa mga importanteng natutunan ko ay i-document ang iyong journey. Mapa-picture man yan, videos, o kahit journal. Para sa paglipas ng panahon, may babalikan at mareminis at alalahanin ang nakalipas. Ito ang isa sa mga pinagsisisihan ko. Kulang tayo sa pag-document ng ating mga adventure. Onti lang ang mga pictures at videos ko noon ng mga biyahe ko. Kaya nakakalimutan ko na. Kahit nga may picture at pag nakikita ko sa mga albums, hindi ko na din talaga maalala yung talaga nangyari noon. Kaya nag-decide ako na i-document na as a video itong mga pinagagawa nating adventure para talagang maalala ang mga adventure. At syempre, para ma-enjoy din ng iba. Ang isa pa pala, kung kaya pala mag-invest sa magandang camera para syempre, mas maganda ang pag-capture ng picture at video. At hindi ito masyadong malabo. Yan ang isa sa mga pinagsisisihan ko. Ang hindi ka agad nag-invest sa mga gandang camera. Isa pang natutunan ko, i-share yung experiences at memories sa ibang tao. Hindi ko ibig sabihin na ikwento mo sa kanila. Ang ibig ko sabihin, magsama ka na ibang tao sa biyahe mo mismo. O kahit anong activity pa yan, basta magsama ka na ibang tao. Ang napansin ko kasi, hindi ganun ka-memorable kapag solo o hindi mo na i-share sa iba ang memories at experiences na yun. Ibibigay tayo ng example. Nag-Batanes solo trip ako. Napakaganda ng Batanes. Wala naman talaga tayo masasabi doon. Kaya hindi siya ganun katumatak sa akin. Ang talaga naging memorable lang sa akin sa Batanes na hindi ko makakalimutan ay na-stranded tayo ng plus 2 days dahil bumagyo at hindi makalapag yung mga eroplano. So ikaw compare ko siya sa experience ko sa Quirino kung saan madami tayong tropa na kasama nung pumunta tayo doon. Nung pumunta kami sa Quirino, hindi pa to ganun kasikat. Pero maganda na. Ayoko naman i-compare yung Batanes sa Quirino. Pero ang masasabi ko, mas naging memorable sa akin ng Quirino dahil may mga kasama tayo nun. At syempre, pag nagkakakwentuhan kami, mas na-access namin ang mga memory. Mas tumatak talaga sa akin yung Quirino compared sa solo travel ko sa Batanes. Personal experience lang yun. Hindi ko sinasabing tama yun. Mas maganda na i-share mo sa iba yung memory or experiences na ginagawa mo. So ano nga bang pwede natin mapayo sa mga nanonood? So madalas sa mga tao, hindi pa nahanap yung talagang gustong gawin o yung passion, ika nga. Maswerte ka na kung maaga pa lang nalaman mo na kaagad ang passion mo sa buhay. Masasabi ko lang, best way para ma-discover ang iyong passion sumubok ng iba't ibang mga bagay, lalong-lalo na yung labas sa comfort zone mo. Hindi lang ito sa pag-travel o pagbiyahe. Kasama din dito ang pag-explore ng iba't ibang mga activity like sports, crafts like painting, at kung ano-ano pa. Kaya wag na wag matatakot na lalabas ka sa comfort zone mo. Baka doon mo pala mahanap yung pinakahanap-hanap mo passion sa buhay. Kahit anong bagay naman na gusto nating ma-achieve, hindi yan madali. Lahat naman ng bagay ay pinaghihirapan. Lalo na yung mga goals sa buhay. Pero ika nga, namang umakyat sa bundok, baby steps lang at makakarating din. Dahan-dahan lang at kahit maliliit na progress, nakadagdag yan patungo sa pinakaasam na tagumpay. Tapos, mapapansin mo na lang, dumadali na o mas nagiging komportable na ang iyong journey. Dahil sa iyong paglalakbay, may mga natutunan ka at nag-grow ka as a person. Hindi mo na lang namamalayan na nagiging madali na sa'yo o nasasanay ka na yung mga dating mahirap na bagay para sa'yo. At sa pagdating mo sa iyong tagumpay, sana hindi dito natatapos ang iyong journey. Sana sumubok ulit ng panibagong adventure na labas sa iyong comfort zone. Para sa ganon ay makaipon ng madami-daming memories at experience na babalik-balikan sa iyong pagtanda. Kung nakaabot ka sa section ng video na to, maraming salamat. Pinakinggan mo lahat ng aking sinabi. Sana ay may natutunan ka sa video na to at sa aking mga karanasan. Dito na natin tatapusin ang episode na to. Hanggang sa muli, salamat!